Alright, mga absat. Eto na, mga absat. Sumagot na si Senator Cheese Escudero. Actually, meron siyang podcast parang cheese ano? Basta yon yung na-interview sila ng mga tatlong sino yun? Si Models of Manila ba yun? Tapos yung mga ibang vloggers. Ito, pakinggan natin si attorney. Ulit, Senator Cheese, traitor nga ba? Bakit naman? Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Like and subscribe po tayo. Forward. Tahimik lang siya. Okay, tapin natin. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinala ko naman yung Ni-wrestling ako doon. Sugat-sugat ako. Why are you here, sir? Oh, ni-wrestling daw siya. Nagkasugat-sugat daw siya. Anyway, sige mga clear. Wait lang Sige. This is the Senate. Wala silang At Elliot, respeto sa institusyon ng Senado. Oh, pero ikaw, may respeto ka ba sa warrant of arrest? Hanapin ko lang mga clear. Pugante eh. Wala. Basta meron ditong eksena, naglalakad siya. Dito ba? Medyo mahaba. Para makita lang natin yan. Wala yata dito. Wala, hindi ko makita. Sorry. Video. Yeah, basta tahimik lang si Senator doon. Hindi natin alam kung anong umaandar sa kanyang isipan nun. Mga oras na yon. Okay? Kung makita. Anyway, ito na lang tayo muna mga clear, no? Nagsalita na kasi itong si Senator Cheese Escudero. Yung? O ano ba yung talagang damdam niya? Punta mo natin itong balita. Tapos meron siya mga portion na kukunin natin. Mga highlights. Okay, let's go. Inaasahan na niya ang pagbansag sa kanya bilang traidor matapos tumalon sa paksyon ni Senator Sherwin Gatchalian. Pero ang kanya raw desisyon, pagtalima lang sa konstitusyon. Nagbabalik si Dexter Ganibe ng Abante para sa detalye. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo? Pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin. Sa palagay ko, mas masahol pa sa kaibutas. O diba mga kakliyan? Kung sino man ang kakalas sa grupo nila, matapos ulitin nga natin. Ang kakalas sa ating grupo. Pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin. Nag-alay ng buhay? Mga kakliyan, sino nag-alay ng buhay? Si Senator Bato de la Rosa? Anong inalay na buhay nito? May kaso nga siya sa ICC. At marami silang pinatay na buhay. Marami silang kinitil na buhay. Ano yung sinasabi ni Senator Marcoleta dito na may taong nagbuwis? Nagbuwis ba? Sabi, nag-alay ng buhay? Pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin. Nag-alay ng buhay? Tapos kaya ba? Pinakawalan? At ang mga kaklira, sabi ko, ganito tayo dapat nagbabasa ng reaction. Okay? Si Senator Marcoleta, ano sa tingin nyo ang dating or ano sa tingin nyo ang importansya ni Senator De La Rosa sa buhay niya? Ang laki, di ba? Kasi inalay ang buhay. Inalay ang buhay. Kaya, kumaga, nabuo tayo ganito, nabuo tayong 13 dahil may nag-alay ng buhay. So wala dapat kakalas sa atin. Pag may kumalas, hudas. Masahol pa sa hudas, mga kaklip. Tingnan nyo, ano ang iniisip ni Senator Marcoleta? Pang sarili o pang bayan? Dito tayo kaya mas dapat lumalim tayo sa nakikita natin. Hindi lang yung pangharap, lumalim tayo. May nag-alay ng buhay. So it means, importante sa kanilang 13, itong si Senator Bato. So kung importante yan, hindi yan dapat mahuli. Yun. So it means, yung 13 na to, alam nila yung plano para pakawalan si Senator Bato dahil nag-alay ng buhay para sa kanila. Di ba? Oh. Ang tanong,
Alam ba ni Senator Cheese ito? Kaya nang dumating si Senator Bato, nakatahimik lang siya? Hindi lumapit? Hindi nag-console? Hindi nag-comfort kay Senator Bato kahit nanggagalaiti siya. Kasi he knew then what would happen. So ang tanong, nandun ba siya? Nagkaputukan? O umalis na siya? Kasi parang, mga kaklila, sa kainan parang hindi ko siya nakita, ha? Diba? So, napilitan lang ba si Senator Cheese? Kaya ngayon, nakita niyang mali, kaya kailangan niya mag-decide. Ha? Tingnan niyo, sabi nga natin, mababasa natin minsan sa mga salita, ha? Ang kakalas, sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin. Sa palagay ko, mas masahol pa sa kay Butas. Yan ang Diba? Pag babasahin niyo yan, mga ka-clear, itong 13 na to, masasabi mo bang makabayan? Ay parang ano to, kulto, na hindi ka na pwedeng umalis. O para tong sindikato, na hindi ka na pwedeng umalis. Kahit mali pa ang ginagawa, wag kang aalis. Bakit? Meron nag-alay ng buhay para sa ating 13. Kapag kumalas kayo, walang kondisyon dapat di kayo kakalas. Kahit mali na yung ginagawa, wag kayong kakalas. Otherwise, masal pa kayo kay Judas. Pero ano sabi ngayon ni Senator sige, tuloy tayo. Babala ni Senador Rodante. Sa palagay ko, mas masahol pa sa kay Butas. Yan ang babala ni Senador Rodante Marcoleta sa mga kasamahan niya noong Mayo 18 matapos ang tangkang kudeta sa liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. Pero dahil sa patuloy na pag-boycott ng Cayetano Block sa regular session mula June 1 hanggang 3, nagdesisyon ang kanilang kasamahan sa nooy mayorya na si Senator Cheese Escudero na pumasok at dumalo na sa sesyon. Diba? Sa akin kita ko kasi, teka lang, nakakakonsensya na to. Parang mas lumakas kay Senator Cheese yung tawag ng konsensya. Na hindi ako pwede manatili sa gitong klaseng kulto or grupo. Na kahit mali na yung ginagawa, stick pa rin sila kahit labag na. 3 sesyon hindi dinaluhan. Yun ang dahilan kung ba't siya napilitan na hindi na siya susunod at hindi siya matatakot sa pananakot ni Senator Marcoleta. At hindi lang siya dumalo, umanib pa sa Gatchalian Block para mabuo ang quorum at matuloy ang huling sesyon ng Senado para sa first regular session ng 20th Congress. Say ni Cheese, nagpasya ako na itigil na yung kawalan ng sesyon sa Senado. Nagpasya ako na hindi pwedeng magpatuloy na walang sesyon ng Senado dahil nakasaad din sa saligang batas. Hindi pwedeng mag-adjourn ang Senado ng sosobra sa 3 araw nang hindi nagpapaalam sa kabilang kamara. Yun yung sinasabi ni Pangulong Marcos Jr., remember? Na hindi kayo pwede basta mag-adjourn or hindi umattend sa ng session, mag-adjourn, nang hindi alam ng Senado. Mga kaklir. Sorry. Hanapin ko yun. Wait. 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 Saan ba siya? Oops. Yan. Neither House, Section 16 to Legislative Department, sa Legislative to, sa Constitution to. Okay? Neither House, during the sessions of the Congress shall, without the consent of the other, adjourn for more than 3 days. 3 araw nang hindi sila pumasok, mga kaklir. Nor to any other place than that in which the 2 houses fall or shall be sitting. Neither House, during the sessions of the Congress shall, without the consent of the other, adjourn for more than 3 days, nor to any other place than that in which the 2 houses shall be sitting. So yan yung binanggit ni Pangulo kaya sa may go back to work. Diba? Lalabag na sa konstitusyon. Saka ano naman ang mabibigay mo sa kababayan mo 3 session hindi umattend? Dahil lang para hindi makakuha ang power or ang position? kung hindi pa raw nakapagsesyon ng Senado noong June 3, malalabag na ng Senado ang nasabing probisyon sa saligang batas. Nang tanungin si Escudero sa isyu ng posibleng pagbansag sa kanya ng mga dating kasamahan bilang traidor, iginiit niya na ang kanyang aksyon ay para sa trabaho ng isang senador at bahagi ito ng serbisyo publiko. Expected naman daw kung gano'n ang mangyari. Kasama yun siguro, pero tatawag sa yung traidor, yung hindi sumasang-ayon sa'yo. Sa totoo lang, JC, sa sobrang polarized ng ating bansa ngayon, wala nang makakakuha ng suporta ng 80% siguro, 70%, o baka 60%. Maswerte ka na kung may posisyon ka at 55% sumama sa'yo. Nanindigan si Escudero
kahit papaano mga kakriyo, di ba? Kahit papaano, lumalabas kasi dito, mas pinili ni Senator Chis Escudero na gampanan na niya kanyang tungkulin. Di ba? Hindi naman niya sasabing majority siya, hindi niya sasabing minority siya. Siya ay para sa Senado. Tayo naman yung tama. Hindi puro personal. Hindi ba? So, sa totoo lang mga kakriyo, ang laki na itulong ni Senator Chis Escudero dito para magkaroon ng transaksyon. Gumana yung Senado kasi naparalisa. Nasabotahe ni Senator Alan Cayetano. Pero na dati ring naging Senate President na walang presidente ngayon ang Senado at tanging acting Senate President lang. Dahil kailangang iluklok ng 13 senador ang presidente ng Senado. Handa raw siyang harapin ang pasya ng taong bayan sakali mang tumakbo siyang muli sa halalan at makikita sa balota anuman ang desisyon ng nakararami sa kanya. Pero kung magdesisyon siyang hindi nalalahok pa sa eleksyon, mananatiling nakabitin kung suportado ba siya ng nakararami sa kanyang naging pasya noong Hunyo 3 na tumalon at umanib sa paksyon ni Gatchalian. Para sa Agenda Weekend. Okay, mga kakriyo, tingnan natin to ha. Tingnan natin to. Ano ba channel to? Wait lang. Ito. Kaugnay ng nangyayari sa Senado. Meaning, sige, na kahapon, pero yung mga nangyari ito nagdaang mga linggo, na parang bida nga kami, parang uso kami, parang Senate Flix. Senate Flix. Actually, wala namang may gusto nun eh. To be famous, yes. To be infamous, no. Para po kasi ang dating nun parang yung sa Avengers, yung bigla kayong, yung tendency. Parang ganun yung dating nun eh. Tapos nagpalakpakan pa sila. Staff yun actually. Sa staff yun. Kasi na-frustrate na rin yung staff. So yung staff po sa tingin nyo, natuwa sila doon sa ginawa niya po? Sa mga nakausap ko, ulitin ko, masakit sa mata nila, masakit sa dibdib nila yung nakikita nila nangyayari ganun. Wala silang kinakapihan. Susunod sila kung sino man ang mahalal na Senate President. So 2 Senate President na nag-i-issue ng memorandum sa ngayon. Yung isang memorandum na inisyo yata, work from home, yung isa tuloy. Ang kawawa dito sa kabilang banda yung staff. Naiipit. Yes. Hindi naman dapat eh. Hindi ka dapat papiliin sa kanilang dalawa. Dapat sana mag-usap, magkasundo, hindi man magkasundo, mag-agree na hindi mag-away, pero huwag ilagay sa gitna yung staff. Walang may gusto nung nangyayari. I'm sure, even Senate President Cayetano does not want what's happening. Wala namang may gusto. Ikaw ang Senate President, nangyayari yan sa tahanan mo, kaharian mo, may nasasakupan mo. Ay, parang medyo tuto naman ako kay Senator Chis doon. Kasi, kung talagang gusto na tahimik, hindi ganitong style ni Senator Alan Cayetano yung gagawin. Ginusto niya yan. Style niya yan. Kasi hindi na to bago, mga kakriyo. Hindi na to bago dahil, ganyan talaga siya. Kumakapit siya sa posisyon. Pakita ko, Ayan, 2019, Ayan, kanila, ayaw niya ibigay yung posisyon dito kay Lord Alan Velasco. Term sharing naman sila. Ang problema, if Cayetano will not honor term sharing deal, ayaw ibigay. Anong klaseng tao to? Diba? Anong klaseng tao to? Nagkapangakuan kayo tapos hindi, dahil sa kanya, sabi nga niya, you are consumed by power, you are consumed by greed. Dahil doon, tatalikuran niya na lahat na pag-usapan. Kasi na nag-usap tayo dati. Diba? Gagawa ng paraan para ma-retain yung position. Diba? Sige, medyo tutol ako doon. Medyo tutol tayo ng konti doon sa idea na hindi ginusto. Ginusto niya yun. Diba? May gusto nun. Di ako walang may gusto nun. Pero ang importante siguro, isang tabi natin kung ano man meron tayong personal para magkaroon tayo ng perspektiba. Makita, ano bang pwedeng solusyon? Okay, mga kakriyo, meron pa siya dito sinabi. Wait lang Ano pa ba dito? Ito. Okay? Para makita natin. Ika ko nga sa unang bahagi ng aking pahayag kahapon, hindi na to sustainable at tenable at hindi maaari magpatuloy ng ganito ang Senado. Kung tanong mo naman, kaninong panig ako ngayon, ang panig ko mula't mula hanggang ngayon ay sa Senado. Ibig sabihin, hindi pwedeng manatiling ganun yung institusyong kinabilangan ko. Kung ang tanong mo ay majority ka ba o minority? Magpapaka-technical ako ng konti. Ang definisyon ng majority sa Kamara man o sa Senado, bumoto ka sa nanalong Senate President. Ang definisyon ng minority, bumoto ka sa natalong Senate President. So kung maalala mo yung election ni Senate President Cayetano, bumoto ko para sa kanya, so majority ako. Yung iba bumoto para kay Senator Soto, kaya sila minority. Ngayon walang Senate President kasalukuyan ang Senado. So acting lamang si Senator Win Gatchalian at Senate President Pro Tem lamang siya. Pero dagdag ko, hindi porkit majority ka, kakampi ka ng administrasyon. Hindi porkit minority. Yon ang gustong palabasin ni Senator Alan Cayetano. Diba? Majority ka, kakampi ka ng oposisyon. Hindi porkit majority ka, iisa lamang ang boto nyo. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Nung Senate President ako, syempre kakampi ko ng mga nasa majority na bumoto sa akin. Nung in-archive ko yung impeachment ni VP Sara last year, yung boto hindi sumunod sa majority-minority. Tulad ng ibang mga kontrobersyal na botohan. Halimbawa, si Senator Risa yata, nung panahon yun, bumoto para labanan yung pag-archive. Si Senator Lacson nag-abstain. Si Senator Zubiri bumoto para i-archive yung impeachment.
magkakakampi sila sa minority pero hindi pare-pareho ang boto nila. Ganon din ang mangyayaring botohan sa mga controversial na bill. Death penalty man, divorce man, SOGI bill man, abortion. So, hindi yan susunod sa mga linyang ganon. So, majority-minority, hindi ibig sabihin, tulad ng sinabi ko, isang boto o grupo kayo palagi sa lahat ng issue, sa lahat ng botohan. Ika ko nga sa unang bahagi ng aking. Diba mga Kli? O sige, harap pa tayo dito. Meron siya sinabi na wala namang kinalaman ang Malacanang dito. May sinabi siya dyan. Tuloy-tuloy pa rin yung kaso, sabi niya. There are rumors that you did this for your own interest or for collusion issues or perhaps in exchange for a suitcase or something. What can you say, sir? Where? 5 people filed cases against me. There were 5 pending cases back then, including the 420. 3 of those 5 have already been dismissed. We proved that we are innocent. We face them one by one. There are 2 cases still pending. We are facing those as well. And it is our firm belief that we will overcome them and prove our innocence. But we are facing those, and they have nothing to do with this. I hope it stops now. Yes. It's still the same, though. There's really no change. Whatever my situation was before yesterday, that is still my situation today. We are counting on the investigating agencies or the court itself. If they will still file the case, we will prove our position that we did nothing wrong or violated any law. So it just continues on, and it didn't stop. Ano iba yung boses, ha? Ano nangyari sa boses niyan? What happened to their voices? What? Ano nangyari? I Kumanda. hope it stops now. Ano nangyari sa boses niya? Anyway, sabi niya, hindi naman daw kapalit. Walang kapalit. No? Okay, panic ni Cheese, majority and minority. Okay, mga Kli. So, yun nakita natin. So, nagsalita na. So, siya lang, mga Kli, ang gusto niya lang is umayos ang Senado. Hindi siya minority ngayon, hindi siya majority, siya ay para sa Senado. So, kung siya mismo umalis sa pananiniwalaan ng Cayetano Block dahil gusto niya na mag-function ang Senado, ano yung Cayetano Block? Na ayaw, di ba? Ayaw yata magkaroon ng sesyon. Nagbo-boycott. So, pinakita na natin dito, mga clear, na hindi naman ibig sabihin na ikaw ay nagtrabaho na, nakabuo ka ng quorum, ikaw ay traidor na. O ikaw ay mas masahol pa sa hudas. Hindi. Ang mas masahol sa hudas ay yung sarili yung iniisip. Diba? Ang mas masahol pa sa hudas ay yung kaalyado lang yung iniisip. Yung mga di umanong nag-alay ng buhay. Tapos wala na. Kalaya na, nakawala, tago. Diba, mga baka yun na mas masahol sa hudas. Diba? Hindi naman lahat nagtatrabaho porket umalis sa grupo ninyo, tapos gusto niya na magtrabaho, ayaw niya mag-violate ng konstitusyon, traidor na? Or masahol pa sa hudas? Hindi. Kaya may pinakita lang natin mga kaklear ha, kasi para ma-justify naman kung bakit kailangan na magtrabaho at kailangan ng hindi napakinggan ni Senator Chis Escudero yung mga panawagan nila Senator Alan Cayetano na boycott. Diba? Disagree on that point. Cayetano is perfectly comfortable with this illegal and kadira maneuvers. Walang tooth talaga yung Cayetano na yan. Okay, ako din eh. Doon sa party na yun. Hindi alam, hindi gusto. No! Planned. Nangyari na yan. Sa House of Representatives, ganyan din ginawa niya. Ganyan din ginawa ni Cayetano para hindi makuha sa kanya yung position ng speakership. Feeling ni Cayetano, mapapabaksak si PBBM at maiuupo si Sara. Matik siya ang vice agad. Kaya kapit sa SP position. Oh, pwede. Olive. Masisisi ang plano nilang distaba. Amoy na amoy ang niluluto. Pwede, Olive. Bilandres. Oo, pwede. Oo, magandang point yan. Thank you so much, Rudy Ila, sa speaker and Popoy. Power demands accountability and responsibility. AP Morita, Kuya Siling, and Avid pa. So, whatever accusation being thrown at him,